Thank you, Pastor. Mayong gabi kaninyong tanan. Dugay raming kailan ni Pastor. Kay iyang igsuon nakabana sa igagaw na kog Tagor ha. Okay? Assistant Pastor pa ni dito ni Pastor Chris. Kani adto, mao tong panahon Pastor nakawali ka sa amo. Assistant Pastor pa kadto. During the time magdedicate me sa among first baby, adto nga time bata pa gidedicate og katong maong gidedicate adto Pastor karon graduating na sa college. So dugay-dugay na gyud. Ang edad gud niya karon is 22 na. Okay, so di ta magdugay man kaigsunan. Salamat kayo. Kanindot kayo sa Ginoo. For the first time sige na ko ni Pastor invite on nga attend dire karon pagid ko nag-ani tungod sa missionary. Okay, so di ta magdugay man kaigsunan adto dayon ta sa pulong sa Ginoo. Let's open our Bible sa pinaka-common nga verse nga nagahisgot sa Great Commission. Ani ata karon mga kaigsunan sa Matthew chapter 28. Manindog tagig pagtahod sa pulong sa Dios. In Matthew chapter 28 verses 18 to 20. Ato ning pagadunganan sa pagbasa. Matthew chapter 28 verses 18 to 20. Okay, kung na mo atong pagadunganan all together read. And Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto me in heaven and in earth. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. The message we have is about the Great Commission. Magpresata, dalaygon ka o Diyos sa walay katapusan, akong gidayeg ang imong pagkadiyos sa imong kamaayo nganhi kanamo. Tungod kanimo ug sa dakong grasya sa Dios akong nakita ang imong buluhaton dinhi ug bisan pa makaigsuonan nganiya. Lord, this is the work of God. Thank you so much for everything. Salamat Lord sa imong grasya kaloy. Taga-imig minsay gikan sa imong mga pulong balang espiritu, taga-imig kaalam, taga-iko kaalam, taga-iko og minsay gamita ko alang sa himaya sa Dios. Forgive us for all sins and failures we have. Tuguti once again, nga ikaw makigsulti sa matag usa. In Jesus' name, I pray. Amen. Okay, makapanglingkod. Salamat sa inyong pagbarug agig pagtahod sa pulong sa Dios. So, the Great Commission. Kini kumon kaayo nga gitawag na to Great Commission. Kadtong nagibilin sa Ginoo nga sugo ngadto sa iyang mga tinunan, apil na ta. Ang una niyang gisugo, of course, ang mga apostles because they were the first members of the New Testament Church of Jesus Christ. Okay, the Great Commission is the yoke Jesus had put on our shoulders before He went up to heaven. Mao ni ang palasunon nga gibilin niya sa church, nga atong pas-anon. As Jesus said, na isangon ninyo ang akong yugo. Okay, so karon upat ka mga butang we have to consider in connection sa atong topic, the Great Commission. Unsa man ni upat ka mga butang? Number 1, the master. Okay? Number 2, mga kaigsunan is the messengers. And then thirdly is the mission. And lastly is the mansions. The mansions. Okay, so good sa una. Una is the master. It refers to Jesus Christ, our master. Siya ang gasugo sa church. The church is not religion. The church is the congregation of saved and baptized believers. Kita ni, wa pa'y mga reliyon nag-exist aning ato, diha nata kani adto pa. As atong ilhanan kanang atong pagpabilin sa pulong sa Ginoo. Kita na hibalo unsang klaseng Bible gikinahanglan nato. Jesus said, if you continue in my word, then are ye my disciples indeed, and ye shall know the truth, and the truth shall make you free. So mga kaigsunan, makita na to, the Master, Jesus Christ. He is our all-powerful God who gave us the Great Commission. Imagine, Jesus said, all power is given unto me in heaven and on earth. Ibig sabihin, tanang gahom sa langit, gihatag niya. Ibig sabihin, including the power of God? Yes, all power is given unto me in heaven and on earth. Why? Because He is God. He is God. Apostle Paul said, for in Him dwelleth all the fullness, not 50% of the Godhead, but all the fullness of the Godhead bodily. And you are complete in Him. Kaya nga kompleto tadya kay Jesus. Nga naman, tungod magkaigsunan kay ang all the fullness of the Godhead naa ni Jesus Christ.
Maluwas ang tao through the blood sacrifice. Ug dili makahimo ang Dios ni ana nga ang iyang pulong taga-aglawas, himo aglawas, mga kaigsuonan, way may tabong kaluwasan nato. And that is the work of God, mga kaigsuonan. So makita na to, balikan na to, the Master, Jesus Christ. He is our all-powerful God. Ingon ang Bible, and you are complete in Him. Kaya nga, once saved, saved forever. Talagang totoo yan. Bakit? Because trabaho sa Diyos ang kaligtasan natin. And you are complete in Him. Nabag complete nga dili kumplito? Basta complete, kumplito gina. So, ingon pa niya, matupad dire, which is the head of all principality and power. Tanang principality, tanang power, si Jesus ang head. Because He is God. Dili 50% ang iyang pagka-Diyos, kundi all the fullness of the Godhead is in Jesus Christ. Through Jesus Christ, we become children of God. Through Jesus Christ, we were sealed by the Holy Spirit. Sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Jesus, naging anak ng Diyos tayo. At gisilyuhan pa sa balaang Espiritu. Ito pa, kompleto talaga. Okay, number 2, magkaigsunan is the messengers. Kinsa ba ang mga messengers nga gisugo sa atong Master? All church members. Dili lang mga apostoles. Otherwise, wala na tayo kaluwasan. Kaya ang mga apostles, wala kaabot diri sa ato. Apostles, eyewitnesses of Jesus Christ. So magkaigsunan, all church members kini. This great commission was not just given to the apostles, neither to the pastors, nor to the missionaries, but to all church members. Why? Because every Christian is a missionary. We are not here to live forever. We are not here to die meaningless. We are here for a mission. Tinuod niya magkaigsunan. Ug dili lang ang Ginoo kahibulungan. Dili, wala ta din hiron pagkakahibulungan sa mga buhat sa Ginoo. Okay, so balikan na to. Ang messengers kitang tanan, mga church members kitang tanan. Kaya nga, Jesus said, go ye therefore. Because all-powerful si Jesus Christ as God, ingon siya, tungod ni ini. Therefore means tungod ni ini. Busa or tungod ni ini, nga ang tanang kagawaman niya, kanako, tagaan tamog authority, go. Go ye therefore. Pangadto ka mo. Mo nagiingon ni Jesus Christ. Ingon pa niya, after, ye shall receive power, after that the Holy Ghost is come upon you. Tanan nga mga magtotoo, may Holy Ghost, may Holy Spirit. We are sealed by the Holy Spirit. And ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem, Judea, Samaria, and into the uttermost part of the earth. And Jesus said, occupy till I come. Samtang wa pa si Jesus mubalik, magkaigsunan, nagpadayon ang atong trabaho bilang mga messengers. Kitang tanan, usbon ako, kitang tanan, mga messengers. Arita sa number 3. Dali ra kayo na. di ta maglangan. Dali ra kayo ni mga kaigsunan akong winalyan. So, una mga kaigsunan is the Master, Jesus Christ, our all-powerful God. Number 2, the messengers, all church members. Number 3 is the mission. Unsay mission sa church? To rescue all nations. All nations. To rescue the whole world. Kaya nga Jesus Christ said, go ye therefore and teach all nations. Tinuod promise na gingon sa Bible nga believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved in thy house. The first ministry we have bilang totoong Kristiyano is to minister our family. Mangutana ko sa inyo, kamo nga nangaluwas na, inyo na bang nasultian, napakita, na-prove sa inyong kinabuhi nga talagang ligtas na kayo? By the grace of God, bago ko nagminister sa uban, gisiguro na ko ang akong mga mahal sa kinabuhi, 7 may kaigsoon, ikaunom ko nga anak, kompleto pa ko ginikanan noong araw. Akong giadtuan ang tibokong ang tibokong pamilya. Tuwa dito sa asang lugar to, akong giadtuan, punduhan akong tagsa kasimana, ma-share lang nako ang gospel, and by the grace of God, silang tanan nakaangkon sa kaluwasan. Tulos ako mga igsoon nga matay na, pero why problema kay nangaluwas na sila bago nangamatay. Ako nga amahan namatay na, pero why problema kay bago siya namatay, naluwas na. So mao ni kanindot mga kaigsuonan nga i-minister na to ang atong mga mahal sa kinabuhi. Hasta atong silingan. Pero di lang kay mga silingan, ingon ang Bible, tibuo kalibutan.
Kaya nga mangkaigsuonan nahimugso kining atong missionary sa India. Ikaduha na ko ning assistant pastor sa pangdalaga. Ang una na kong assistant pastor katong una pong na-graduate sa amo. Karon nagmission naman siya dito sa Katipunan. Kaya nakapuyo man pud kog dugay dito. Akong giministeryan dito. Unya di na nako ma-handle, akong sulay nga siya mo ipahandulon dito. By the grace of God, hinglambo ang bulaton. Hantod nga siya na gi-ordain na mo na organize na wa pa ma-organize pero nagpadayon ang bulaton dito by the grace of God. So wa nako assistant pastor. Naay nanawag nako sa Iligan. Ingon, pastor, bunga ko sa inyong radio program sa Kalamba. Mauni taga Balyangaw ko. Di ako sa Iligan kay nanarbaho ko. Pwede ba, pastor, matabangan ko nimo nga makakat-on ko anang Bible? Taga-asa man ka? Taga-diha ko, dapita sa Balyangaw. So akong gisurvey gid sa Balyangaw, tinuod ba? Tinuod man gyud. So in short, ingog dali-dili kitabangan ta ka. Mao na nga dito nag-Bible school sa pangdalaga. Pag-graduate niya, gihimo na kong assistant police sa unang pastor nga assistant na ko nga tuwa na mission. Karon, ingon pa niya, pastor, gitawag magigog kuan foreign mission. Kung asa man. Wa siya kay balo, ingkog sa Israel unta. Pero nagubat po, mayroon po wala. Dayon mga kaigsuunan. Kato naka-atin lagi siya din. Siya na-confirm na, pastor, India gyud. Nahibalon mo kung saan India. Close country yan. So sa laktod nga pagasulti, akong gipanid-an lang po, gi-investigate na ko, tinuod ba ning gitawag siya dito, akong gipanid-an. God provides all things nga gikinahanglan niya. In a miraculous way. Na panahon kinahanglan na interview siya sa Manila. Walang budget talaga during that time. Natigala ko, during that time nga interview na siya, hapit, sa mularga na pagkaugma, God provides. Ingkot, naagigihimo ang Ginoo ani. So sa laktod nga pagasulti, bago lang ganito nga mi-decide unya karon gikan nag-India, naka-adto na dayon. 2 months dito India. Nako do nagigihimo ang Ginoo ani. So sa laktod nga pagasulti, sa namatik na nako nga gitawag sa Ginoo ni nga tawo, wala na lang ko magbabag pa. Kay kun ako'y pabuton, dili na ko buhian. Ang assistant pastor gikinahanglan, pero akong gibuhian nga naman kay basig bakaplagan lang unya ako nga nakig-away sa Ginoo. So bahalag lisod kay dito. Daghan pang pwedeng ariun dire sayon pa. Pero nganong gipili ginang piting lisura, nako God's will be done, not mine. Ang Ginoo magbuot kay siya ay magbubuot. So mo ni makita nato magigsunan, the mission is to rescue all nations. Tanang kanasuran yun, tanan, because tanang kanasuran makasasala. All mankind are sinners and come short of the glory of God. And then, dili lang ka na, ingon ang Bible, all mankind are bound to hell. Gihok man naman tangdaan nga maimpirno unta. Ingon ang Bible, by the offense of one refers to Adam, judgment came that is past tense upon all men to condemnation. Ibig sabihin, ang tanang tao, gihok man na unta nga malaglag, pero mayroon tayong kasabihan bilang mga Pinoy, habang may buhay, may pag-asa. Kaya nga, bisan og dili mahimo sa tao ang pagbayad sa gitawag tag iyang sala aron mapasaylo ka na, ang Ginoo nag-provide. Siya ra pod ang may-provide sa halad nga kinahanglan ibayad sa atong kasalanan because He loves the whole world. Kaya nga naman, kay ang tibok kalibutan iyang gibuhat, tanang tibok kalibutan iyang gigugma. That's why God loves the world that He gave His only begotten Son, that anyone who believes Jesus should not perish but have everlasting life. So mga kaigsunan, all nations, i-rescue ay. Arito sa number 4 o katapusan, the mansions. Importante, makamotivate na to ni, na ay makapadasig na to, nga mo padayon tamo abanti ta. Kaya kung wala ang mansions, parang useless talaga ang atong pagpangalagad. Ingon pa ni Apostle Paul, kung ang atong paglaom diha kan Jesus Christ, dinhilang aning kalibutana, nan sa tanang mga tao, kita ang pinakamakaluluoy. Pero dili lang diri, naatay mansions. Ang mga apostles nga matay na nag-una na to nga mga Kristiyano nga matay na. Nganong musunod man nga mga matay ra man gihapon? Because we have mansions. Tingon pa ni Jesus Christ, let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. Why? In my Father's house are many mansions. I go to prepare a place for you. And when I go to prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there may be also. Mangkagsunan kinsay gisaaran ana, of course, ang church. The apostles were the first members of the New Testament Church of Jesus Christ. Mangutan na ka, tanan ba tayo iasawa sa Ginoo? Kung ikaw karon magminyo ka pananglitan, piting gwapaha imong
gustong pangasawon, karon hibalo ka nga, wa siya mahigugma nimo, imo di nang dayonon, aron makonsumisyon ka. Ba makonsumisyon ka na. Kung imo gyud pangasawon hibalo kang wala mahigugma niyo, imo gyud pangasawon kay gwapo kayo. Ang lami pangasawon, ang lami pamanhon kanang sure ka nga nahigugma nimo. Unsay gingon ni Jesus Christ? Ingon pa ni Jesus Christ, kung nahigugma mo sa inyong amhan, sa inyong inhan, sa inyong mga anak, labaw ka nako, dili mo takos nako. Unya pangasawon yun ang dili takos. Siya na nan misulti. Siya na. I believe, mga kaigsunan, Father's house refers to the New Jerusalem to be. New Jerusalem. Kaya nga naman, gitawag ko nag-tabernacle of God, according to the book of Revelation, New Jerusalem, tabernacle of God. Ibig sabihin, balay sa Diyos. Jesus said, in my Father's house are many mansions. Ang New Jerusalem, sumala sa describe sa Bible, dako pa sa Pilipinas, square, piting dakua, piting lapara, piting taasa, unsang klaseng city ni, piting ninduta. Kinsa may manunod na, siyempre, ang bugtong anak sa Diyos. O kinsa pa may lain, siyempre, ang iyang asawa. Mga kaigsunan, ang asawa ni Jesus Christ. Kinsa man di asawa ni Jesus Christ? Of course, ang church. Mangutana ka, Pastor, kita gid ni tanan. Paminaw ka mo. Naaman tayo listahan dere. Pero are you sure nga kanang libro nato diha nga gilistahan sa atong nabaptize nga giingon nato nga member, maupo na ang listahan sa langit? I believe dili. Nabay mabasa nga dili. Tingnan natin. Sa Hebrews chapter 12 verses 22 and 23. Hebrews chapter 12 verses 22 and 23. But ye are come unto Mount Zion, unto the city of the living God, the heavenly Jerusalem. Unsay giyon dire? Unto an innumerable company of angels, to the general assembly and church of the firstborn, which are written in heaven. Sa ito pa ang girecognize sa Ginoo nga member sa iyang church, dili ka nang gilista sa among libro human na baptize o ilista to kinsay ngalan, i-appeal pa birthday. Birthday po di-appeal po datong lista. Pero sigurado ko nga di na mo gibasihan sa Ginoo ang listahan sa simbahan. Aka nang ato bang listahan. Nga naman, naa gani na baptize na tong di luwas. Unya i-appeal nimo na. Na-baptize lang nga naman. Nagpa-baptize kay ganahan mga sawa atong baptize nga pitinggo pa ha. Nagpabaptize na lang. Kaya nga wala mausap ang kinabuhi. Sa diwa makadayon, nimbiya dayon, gaduro pagpandaot sa church. Kaya di tinuod nga naluwas. Busa ka nang atong listahan dire, katong dana na itong maglista ta, pero dili na mo gibasihan sa Ginoo. Ingon ng Bible, katong gisulat sa langit, na aday libro ang Ginoo sa langit, patindaghana. Kabalog, ang tamuga maglibro, Ginoo pa'y dili. Sumao na yung mga kaigsuunan. Gisulat sa langit. Okay? Kaya nga si Apostle Paul, dili siya Dios, pero unsay ang gisulti? Sa 2 Corinthians chapter 12 verses 2 and 3. 2 Corinthians chapter 12 chapter 11. 2 Corinthians chapter 11 verses 2 and 3. The Bible says, "For I am jealous over you with godly jealousy." Apostle Paul said so. Nangabugho ko ninyo, uban sa Diyos nung pagpangabugho. Ingon pa niya, kaya ako na mong gipamalay ngadto sa usa ka bana. Pero ingon pa niya din aron ma-present mo na ko niya, nga birhen ngadto ni Kristo ulay, walay buling, walay mansa. Ingon niya, apan nahadlok ko. Ngano nahadlok siya? Mangutana ko ninyo, tanan bang gipamalayan na dayon? Yes or no? Kaklaro nang no? Tuon na lang mo, aron madali. Dili tanang gipamalayan na dayon. Kaysa diyang gipamalayan, sabot ta nga karon sunod tuig magminyo na ta. Karon kinakita man niya tunga plans tuig, nasakpan man niya nga wa di mahigugman niya. Dayon na mo na. Ting problemahan nimo. Maproblema juga. Pag-away na ninyo karon. Ingnon pa kasi mong di asawa og nahibalo na bitaw ka kanetong wa ko nahigugman nimo, gidayon jud ko nimo. Ang Ginoo di na sa panistoryahan, kay nahibalo na siya ng butang. God is omniscient. He knows everything. Mo nang ingon pa ni Apostle Paul, nahadlo ko, nangabugho ko, gipamalay ta namo sa usa ka bana. It speaks about Jesus, the bridegroom of the church. So matod pa niya din mga kaigsunan, pero ingon pa niya, nahadlo ko kay basin sa bisan unsang paagi, maingon nga ang bitin or si Satanas milimbong
ni iba pinaagi siyang pagkamalipat-lipaton, mao man nasab ang inyong mga huna-huna makorrupt. Ingon pa niya, be corrupted from the simplicity that is in Christ Jesus. Gikuan niya, example si Eve. Kaya nga naman dahil si Eve, may balumon sa naitabo ni Eve, hibalotang tanan mga kaigsunan sa naitabo ni Eve. Sa diha nga si Eve, gitintal tuod ni Yawa, nga gapakabitin. Unsa naitabo, mituo pa siya sa Yawa kaysa Ginoo. Sa tapa, mas nahigugma pa dahil siya sa Yawa kaysa Ginoo. Mas may tuod dahil siya nga na makakaang Ginoo o ang Yawa may nagsultis dinood. Imagine mo na mga kaigsunan. So unsa man na, kung atong kanang naang ihulagwa itong tawhanong kanang engaged na ba? Wa pagani mo abot ang schedule nga kaslon mo kay sunod pang bulan, nakita nimo uy, magbuntag magistoryahanay atong laing binuhat nga gwapo para ba nimo? Kisinan ka na. Ako ana din ako mo dayog pangasawa oy. Klaro ka na. Buntag-buntag man og istoryahanay niya maghawiranay pag yun samot. Samot digin mayo. So unsay no hitabo ni Eve mga kaigsuonan? Hingkaon yun, mas may tuo siya sa Yawa kaysa Ginoo. Unsay nitabo? Gipapahawa sila sa garden sa Eden sa Ginoo. Dayon gipagwardyahan pagid ang dalan og cherubim. Kay basin niya mokamang si Adan og si Eva dito, dayon makakaon sa tree of life. Unya magpabilin sila ng buhi hangtod sa kangturan. Buhi man tuod pero corrupted na god. Motong gitapos ang sa Ginoo. Ang tree of life di ay wa gid nila masimhuti ganito. Wa matilaw eh. Ang tree of life bililhon ka ito. Ug asa ang tree of life karon? Tuwa sa New Jerusalem according to the Bible. Tuwa sa balay sa Ginoo na tree of life dito. Katong nahigugma sa Ginoo, mao to ang mupas-an sa kanang yugo nga gipapas-an sa Ginoo nato. What is that? The Great Commission. Kaingon pa ni Jesus Christ, if you love me, keep my commandments. Si Eva, nagpakita siyang gugma ngadto sa Dios, wala. Mas namtuo sa hulhog sa Yawa kaysa istorya sa Ginoo. Tungod silang kasalanan, unsay problema nimo karon tungod na sa pagtuo ni Eve ngadto sa Yawa. Unsay problema na to karon tungod na kay mas may tuo si Eve sa Yawa kaysa Ginoo. Matud pa sa Revelation chapter 22 verse 14. Unsa kabulahan sa mga nahigugma sa Ginoo nga nagabuhat sa Great Commission sa sugo sa Ginoo, nag-act as church, di lang kay title lang nga member ko sa church pero wa kay gihimo, nagbuhat yod. Matud pa din sa Revelation chapter 22 verse 14, blessed are they that do His commandments. Bulahan yun. Unsa may commandments si Jesus? The Great Commission. Matud pa dito, that they may have right to the tree of life and may enter in through the gates into the city. Dunay right. Si Eve gikuha ag right. Kaya nagpakita nga wa siya mahigugma sa Dios, nahigugma pa nun siya ang kaugalingon. Lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life, mas may tuo pa sa Yawa kaysa Ginoo. Pero ingon sa Bible, kadtong nag-act gyud as church, nag-act gyud ingon nga mipas-an gyud sa Great Commission, ingon ang Bible bulahan sila nga nagabuhat sa kasuguan sa Ginoo. Kaya nga naman, kay aduna sila katungod sa tree of life. Matod pa sa uban, kitang tanan parehara ta, backslider og dili, luwas og dili, basta luwas lang, adto tanan dito puyo. Ingon ang Bible, gilibutan ang New Jerusalem sa nations of the saved. Nations of the saved. Kung gilibutan ay daghan kayong naso di ay, yes, kay bagong langit o bagyuta according to the Bible. Dahil to ay daghang mga nations dito, itunton ang balay sa Dios, tabernacle of God, muipon sa mga tao, ug mao nay maghayag sa tibuok kalibutan. Tuwa ang gitawag og nations of the saved, ibig sabihin daghan kayo mga luwas tuwa sa kanasuran gidistribute. Atong basahon ra God. Kinsa na may mupuyo dito? Kung papuyon ta na sa New Jerusalem. Ato lang pero basahin niyo ang Bible og nasayop bata. Ingon, klaro kayo, Revelation chapter 22 at 21 ay 21. Revelation chapter 21. Matod pa dire sa Revelation chapter 21. Verses 24 to 26, and the nations of them which are saved shall walk in the light of it. So kaklaro ana, kanang mga sa New Earth daghan kay mga nasod, then gitawag nations of the saved sa mga luwas. Then matupad dire, and the kings of the earth do bring their glory and honor into it. Ibig sabihin,
every now and then maghalad sila o magdala sila sa offering dito sa Ginoo nga naa sa New Jerusalem gapuyo. Of course, apil na ang asawa sa Ginoo, ang church. Ang church nga gisulat sa Ginoo dito dili nang gilista na to. Mato pa sa verse 25, and the gates of it shall not be shut at all by day, for there shall be no night there. In verse 26, and they shall bring the glory and honor of the nations into it. Usbo na ko, ang kanang mga nations of the saved ay naa sila'y buhaton. Unsay lang buhaton? Ang king gitagag authority or nga mosulod gawas dito sa New Jerusalem, magdala siya glory and honor ngadto dito. Of course, halad do ngadto sa Ginoo. Kaya ang Ginoo, He is God forever, from everlasting to everlasting, He is God. Obligasyon sa tao nga maghalad, mag-recognize sa Ginoo from everlasting to everlasting. Even before this world and after this world, the same. Pangutana, ang hari ba dito mo'y manguha og mga abot? Example, kay paradise maghapon ang dating ana. Kay eternity na guna, nya puro na mga luwas. Pananglitan, manguha sila mga nindot kay mga prutas o bisan unsa mga goods dito kay ilang dadon dito sa New Jerusalem halad ngadto sa Ginoo. Of course maghimulos ana ang Ginoo og ang tanan niyang gi-recognize as church. Iyang dadon na dito. Pangutana, ang hari day mangunay, ang hari magmando lang na. Sa ato pa naagi day mga luwas nga magtrabaho kay aron naay makuan dito mahalad ngadto sa Ginoo og sa iya ang sa church sa pangasawa na niya. Of course. Pangutana ka, kinsa ka sila? Ato-ato lang ni El niya gipanabi. Sa akong nasabtan mo ni mga kaigsuonan. Kadtong mga igura nga luwas. Kristohanon yun ka na luwas man. Ang problema, wa gyud gibuhat para sa Ginoo. God is just. Giuna nilang pahulay. Pagabot sa eternity, mo trabaho ka. Hala, unsa may hala dito kuway mo manguha ana. Pero katong katrabaho karon, bisag nagkalisod, mo kuha gyud mo support gyud sa bulaton sa Ginoo. Nag-act as part of the church, mga kaigsunan. Unsay gingon ni Jesus, kamo nga gibudlayan, nabugatan, dali mo nako kay papahulayon ta kamo. Isangon ninyo akong yugo. Buhata ang Great Commission akong ibilin. Learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls. Sa ito pa, trabaho mo yun na ha. Invest your temporal life for your eternity. And someday, you will rest with Jesus forever and ever gayud. Pero katong way gihimo dire. Bisan pag muingon ta na lista mo ko diya, napamabaptize man po ko diya. Yes, luwas mo ko. Yes, pero ang pagkutana unsay mo gibuhat. Are you sure the Holy Spirit is working in you? Dili kagaduro lang tagbagot-bot, batok sa simbahan. Makig-away pa lang, panabi-tabi, mo pa'y mubungkag o sa hinoon, panabi-tabi niya, budi na ba tinuod? So mga kaigsuonan, ang tinuod nga nahigugma sa Ginoo, mubuhat siyang kabubuton. O kadtong nahigugma sa Ginoo, maupo di iya nga, mo iyang pangasawon, of course. Hingon pa niya, kung nahigugma mo sa uban, labaw nako, di mo takos ka nako. Ang saad sa Ginoo, mga kaigsuonan, surely, ang makadawat yung talagang nagmahal sa Panginoon. Unsay gingon sa Bible? Sa Deuteronomy chapter 7 verse 9, know therefore that the Lord thy God, He is God, the faithful God, which keepeth covenant and mercy with them that love Him. Importante gid ang pagigugma sa Dios because the greatest command of all is love God above all things. Love God above all things with all your mind, with all your strength, with all your soul. Unsa pagiglaeng gingon sa Bible? Last na lang. Karon di kay mo. Last na lang ha. Tanawa. Sa naa sa 1 Corinthians chapter 2 verse 9. Tingnan natin. Unsa gingon da 1 Corinthians chapter 2 verse 9. Ano ra? But as it is written, unsa ganay ni sulat, walay pagalaktawan hangtod ang tanan matuman. I hath not seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of man the things which God hath prepared for them that love Him. For God is not unrighteous to forget your work and labor of love. Love talaga. Bisa naman ikaw. Tinggo pa kayo mo imong pagsawon. Bahalag igo-igo ra. Basta nahigugma.
Remember, naluwas ka tungod sa gugma. Ingon ni John the Beloved, we love God because He first loved us. Kasi pag wala tay gugma, ang tanan natong gibuhat, bagulbol, wala gyud kalipay. Pero nagbuhat ka kay nahigugma ka, malipayon ka habang nagtrabaho ka. So hinaot doon na tayo nakuha magkaigsunan. Mga lagad ta, invest your temporal life for your eternity. Paano, pastor? Na magipanah maluya. Natural, tao gid ka, kay maluya man. Ang imong buhaton mo ni, mangayo tagtabang sa Ginoo. Nga ang Holy Spirit mo trabaho. Apostle Paul said, be filled with the Holy Spirit. Be filled with the Holy Spirit. Nga naman, ang Holy Spirit mo na mutabang na to fulfill the mission God has entrusted to us. Hingon ng Bible, faithful is He. Last na lang yun. Sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 24. Okay? Last na lang yun Katong ganina, last punto pero di pa kayo. Karon last na gyud klaro. Okay, tundunganan. Ready? Go. Faithful is He that calleth you, who also will do it. Mo nang nothing is impossible with God. Pastor Brian, parang murag daghang kayo murag lisod sabton sa mission work. Pero kung talagang ang Panginoon nagtawag sa imo dito, faithful is He who calleth you, who also will do it. So inauto na tayo nakuha magkaigsunan, the Great Commission. Unsa ganitong upat ka butang nga atong gisgutan sa Great Commission. Number 1, the Master, Jesus Christ, our all-powerful God. And then number 2, the messengers, all church members. And then the mission to rescue all nations. And lastly, the mansions Jesus prepared para sa, of course, katong nahigugma, katong bugal-bugal lang bagulbol makig-away pa, ay watoy klaro. Manang pailob. Invest your life, temporal life for your eternity. Hinaot doon natin nakuha. Kita, obligado gyud ay sa Great Commission. Mauna ipapasaan sa Ginoo till He comes. And God is with us and for us. We are in the winning side. Siya nga nagsugo na to, nag-uban na to. We are not alone. God is with us and for us. God bless us all. Akong ibalik ni Pastor.